ginikanan. Kung kwarta lang ang inyong ibilin sa inyong anak, kung education lang ang inyong ibilin sa inyong anak, you did not bless them. Ipamana sa ila si Kristo. Ipamana sa ila ang gugma sa Ginoo. Ipamana sa ila ang imong pagkamatinud-anon ng alagad sa Ginoo. Bisag wala pa ka nagbilin og kwarta sa ila. Bisag wala pa na nimo sila na pa-eskwela. That is enough blessing nga imong gibilin sa imong paligid. Ingon si Moses, pero kinahanglan mi nimo buhian. Kay ningon ang Ginoo nga magsimba mi siya dito sa promised land. Ingon si Pero, okay, mga lalaki, buhian ta mo ibilin ang asawag mga anak. Sa ingon ni Moses, no way. Ningon na po si Pero, okay, pana, asawa, lakaw mo. Pero ibilin ang inyong mga anak. Moses said, no way. As for me and my house, we will serve. Pila sa ato din itong mga anak, ginabili nato sa atong balay kung magsimba. Pila sa ato, we give our children choice panahon sa Domingo. Bring them in the church. Ask me why. If the devil cannot destroy you, he will destroy your next generation. Mga mama, papa, your family is your first ministry. Bring them all in the presence of God. Since this is my birthday, I will be talking about celebrating birthdays. How are we going to celebrate our birthdays? Sao man nato kanang pagsaulog ang ato ang piyesta sa pagkatao. Our text is found in the book of Psalm 90 verse 12. Gibasa ka ganina sa atong first reading. Psalm 90 verse 12. Ningon ang pulong sa Ginoo, teach us to number our days, that we may gain a heart of wisdom. Ang Ginoo magapanalangin sa iyahang pulong. Una sa tanan, pasalamatan gid nako ang Ginoo. So ayaw na ninyo kuhaa ang unang pagpasalamat para gina sa Ginoo. Kining tao nga nagbarog sa inyong atubangan is a testimony sa tabang gyud sa Ginoo. Kung wala ang tabang sa Ginoo, I do not know kung unsa nakahang akong kinabuhi karon. Ikaduha, pasalamatan ako ang pinalanggang asawa. Alas 4 pa di kaganina sa kadlaw, nagmata na ni. Naglutog nilagang itlog, bulad, nagdala mi bulad diharon. Bulad. Salamat kaayo, mahigugmaong asawa, matimanunon nga asawa. Naakanunay sa kiliran, panahon sa balatian, panahon sa maayong lawas. Pasalamatan ako ang akong spiritual family, ang church family. Salamat sa Hope of Glory. Salamat sa tanang mga leaders sa church. Salamat sa tanang mga co-workers nako sa church. Mga co-laborers in Christ, salamat kayo. Mga co-pastors, salamat kayo. Sa tanang mga bisita nga naakaroon din hibi sa katong wala giimbitar, salamat kayo. Joke lang na, kasi mongoli mo darit sa unya. Salamat kayo. Sa tanang mga kaaway nga naadinhi, salamat nakik-celebrate mo sa akong birthday. Kaaway, kapamilya, kabarkada, tanan-tanan. Lakton nga pagka-istorya, salamat kayo sa inyong tanan. May the celebration of life will not depart from your life. Since not every day is our birthday, dili man gid kada adlaw ang atong birthday, that's the realidad, no? That's the reality, no? Usay mi nga every day is birthday, di na tinuod oy. No? So since not every day is our birthday, so angayan gyud nga i-celebrate ang ato ang Pasko sa pagkatao. Amen. Kay dili man kada adlaw ato ang birthday. But the problem is, muna ang challenge sa ato this morning. Because there are no biblical evidences nga nagpakita nga ang birthday is celebrate. Nowhere in the Bible nga nagsulti nga angayang i-celebrate ang ato ang
adlaw sa pagkatao. Dahil nag-celebrate sa Bible, in the book of Genesis chapter 40, si Pharaoh from Egypt. And in the New Testament, si Herod the Great. Pero, Herod the Great, tama po ba? Pero, ang problema ani nga celebration, each one of these celebration ended up with killing. Si Pharaoh, pag birthday niya, iyang gipabitay ang baker. O iyang gipapriso si Joseph during his birthday celebration. Si King Herod po, sa iyang birthday celebration, katong panahon na napunggutan og ulo si John the Baptist. So kung imong tanahon, most of these celebrations, all of these celebrations, ended up with killing. So marang daghan nagaingon nga ang origin sa birthday celebration is a pagan celebration. Pagano nga celebration? Kaya wala magid sa Bible. Pero, ningon bayapod si Paul, no, bisag unsa ang inyong buhaton, bisag unsa ang inyong imnon, bisag unsa ang inyong kaunon, bisag unsa ang imong huna-hunaon, do it for the glory of the Lord. So, pwede din ta mag-celebrate sa atong birthday basta para sa kahimayaan sa Ginoo. Mura maning admiration ni Paul sa mga Kristohanon. Bisag unsa ang atong buhaton, be sure it will give glory to our God. And that is why this morning, our task is how should we celebrate our birthdays? Nga kanang malipay ang Ginoo. Are you ready? Okay, number 1. We are celebrating the reason why we were born. Every birthdays, atong hinumduman, nga gina-celebrate nato ang purpose sa atong pagkatao. Dili ang adlaw sa atong pagkatao, ang purpose. Everybody say purpose. Say it one more time, purpose. So I am not just celebrating the day that I was born, I am celebrating today the purpose why I was born. Unsa ba ang katuyuan nganong gipakatao ko sa Ginoo dinhi sa kalibutan? Mga igsoon, this is very powerful concept, principle. We are not celebrating positions. We are not just celebrating possessions. We are not just celebrating this beautiful building. We are celebrating the purpose why God gave us this beautiful building. Lord, unsa ang rason nganong gitagaan mi nimo ning nindot nga church? Lord, unsa ang rason why I am still single? You are not celebrating your singleness. You are celebrating the purpose why you are single. Kinipot sa mga minyo. Inyong gina-celebrate ang inyong kaminyo, oh no, you will be frustrated. You are going to celebrate the purpose why you are married. Lord, unsa ang rason nganong siya gid ang akong forever? Because there's always a purpose why. Lord, nganong gi-promote ko nimo? Do not just celebrate your promotion. The purpose why God promoted you. Lord, nganong unsay purpose, Lord, nganong wala ko nakapasar? There's always a purpose. Amen. Okay, so mga igsoon, God sent us to earth with the purpose. And please do not abandon that purpose. Lingay mong katapat, do not abandon that purpose. Ayaw gyud biyain na ang katuyuan nganong gipadala ka sa Ginoo sa kalibutan. It is my purpose. It is our purpose that make me valuable on this earth. Ang akong katuyuan mao ni ang nagbutang og rason sa Ginoo nganong buhi pa ko karon. Amen. Ang rason nganong buhi pa kita karon mga igsoon, because there is still a purpose that is need to be fulfilled. Can you say amen? Napay tuyo ang Ginoo sa atong kinabuhi. One time, Mama Lydia keep asking, Lord, unsa man gid ang purpose, Lord, nganong naa pa ko? Ingko mas sigurado gid ang Ginoo naa pa kay purpose kay naa pa man ka. You're not just celebrating your old age.
You are celebrating the purpose why you are still alive until today. Can you say amen? And FYI, you don't create your purpose. You don't. I will repeat that one. You don't create your purpose. You discover your purpose. Dili ikaw ang nagaplano sa imong kinabuhi. Ang Ginoo. Ang atong task is i-discover nimo unsa ang plano sa Ginoo para sa imo. Okay, munang giingon sa Romans chapter 8 verse 28. We know that all things work together for good. For those who love God, who are called according to wa ko kadungog. According to His purpose. Not my purpose, not your purpose, not our purpose, His purpose. Pila ba sa kabuok sa ato din, buot-buot sa atong kinabuhi usahay. Lord, pag edad na kong 25, Lord, magminyo na ko. Pag edad na kong 28, Lord, dapat milyonaryo na ko. Buot-buot ka. Na-frustrate ka, nahitabo, abi nimo nga ang imong katuyuan, ikaw ga plano. No. Ang imong trabaho is to discover God's purpose. Lord, kanus ako nimo gusto magminyo, Ginoo? Lord, asa ko nimo gusto magtrabaho? Amen. Lord, asa mi nimo gusto magpuyo? Lord, asa mi nimo gusto magsimba? It is not about us. It is always about Him. It's always about the Lord. Mao nang mga igsuon, daghay mga tao, even mga Kristohanon, ang ilang life is becoming frustrating and depressing. Bisag Kristohanon, ang ilang kinabuhi frustrating and depressing, doing so many things because they don't know what is their purpose. Nya kapoy biya kay nang kanang magkinabuhi ka ning kalibutan nga wa kay purpose. Murag walay bili ang imong kinabuhi. Si Alexander the Great batong gipangutana, unsa imong buhaton? I don't know kinsa tong hari ato. Unsa imong buhaton kung ikaw na mahimong hari, mahimong emperor? Akong buntugon ang Africa. Akong sakupon ang Africa. After anak king, unsa na po nimong buhaton? Akong sakupon buntugon na po ang USA. After anak king, unsa na po nimong buhaton? Akong buntugon ang Europe. After anak, my Lord, unsa na po nimong buhaton? Akong buntugon ang Pilipinas. After anak, my Lord, unsa na po nimong buhaton? Siguro anang panahon na patay na ko. Amen. Our purpose is bigger than ourselves. It is not to accumulate wealth. It is not to have a formal education. Yes, that's important, but that's not our purpose. Okay, so what is now our purpose? So let me give you the difference between assignment and purpose. Again, unsay diferensya sa purpose o sa assignment? Pag sinabing purpose, muna ang imuhang goal. Everybody see goal. Muna ang rason. Ngano nagbuhat ko sa usa ka butang. Ang purpose, that is my goal. That is the reason why I do things. And our purpose is connected to winning souls. I will repeat. Ang atong katuyuan sa kalibutan, it is always connected to souls. Everybody see souls. To win souls in Christ and to strengthen souls in Christ.
Muna ang atong katuyuan dinhi sa kalibutan, mga igsoon. Ang akong katuyuan diri sa kalibutan dili magpastor. Ang akong katuyuan sa kalibutan, souls. Karen, ang imong katuyuan sa kalibutan dili magtrabaho, dili magminyo. Ang imong katuyuan, souls. Ang imong pagminyo, muna imong gamiton nga platform nga ma-reach out nimo ang pamilya ni Dodong. Walay amin diha. Dodong, muna imong himon nga platform nga i-reach out nimo ang pamilya ni Karen. It's always souls. Pastor Jeff, mao na ang purpose nganong gitugutan sa Ginoo nga kamo ni Mian. Aron i-reach out ang pamilya ni Mian. That is your purpose. Amen. So ang atong purpose, it is always connected to winning souls. Now, unsa man ning assignment? Pag sinabing assignment, kanang imong placement karon asa ka gibutang sa Ginoo. Example, unsa man akong assignment karon? Preaching. Ang akong assignment is to preach. Ang akong assignment is to pastor a church, but that is not my purpose. Ang akong assignment, gamito nako aron makabot nako ang akong purpose. Unsa kani akong assignment? I-pastor, i-preacher, i-teacher. Unsa akong purpose? Magdasig og kalag, magluwas og kalag. Ang akong pagka-pastor, gamito nako aron mahimo nako ang akong purpose. I am preaching to save souls. I am teaching to encourage souls. I am doing Bible study. It is always connected to souls. Can you say amen? So ang atong assignment, mao na ang atong platform nga gamiton aron maka-reach out kitag mga kalag. When God called someone, it was always for the purpose of saving souls. I will repeat that one. When God called someone or used someone, it was always for the purpose of saving souls. Joseph, gitawag sa Ginoo unsay purpose? Why he became the governor of Egypt? Para lang mahimo siyang governor? To save life. Aron luwason ang iyahang mga kaliwatan. Amen dong. Iyang kaliwatan dong. Daghang pagkakaliwatan dong. Wala gihimong gobernador sa Ginoo si Joseph aron mutaas ang posisyon. Amen. Wala gi-promote sa Ginoo si Joseph from prison to the palace aron musikat si Joseph. No. Aron magluwas og kalag. Kinsa pa? Moses. Moses was saved by God. Bata pa siya, gipalutaw-lutaw dito sa river of Nile. God saved him. Aron mahimong estudyante dito sa Pharaoh, aron mahimong adopted son sa Pharaoh. No. To save life. Souls gapon mga igsoon. Si Esther. Kabalo mo sa story ni Esther? Esther who became the queen. Usay purpose kanong gihimo siyang reyna sa Ginoo. Again, to save life, to save souls, mga kaliwatan niya mga Hudiyo. Apostles. Unsay purpose nganong giluwas sila sa Ginoo? Disciples. Nganong gitagaan sila trabaho sa Ginoo? It is always connected to souls. That is why we are celebrating our birthdays. To remind us always, aron pahinumduman kita sa rason nganong buhi pa kita. Salamat nakakita ko mga estudyante. Min. Unsay imong assignment karon, you are a student. But your purpose is to save souls. Salamat si Minmin, nanay nadala nga yung classmate, si Andrea. Palakpakan nato ang Ginoo. That is always our purpose. And do not abandon that purpose.
Ma-fulfill lang ang atong kinabuhi if we do the purpose of the Lord. Amen. Second, we are celebrating life in the light of eternity. Number one, we are celebrating the purpose why we were born. Second, we are celebrating life in the light of eternity. Muning giingon sa Psalm 90 verse 12. Teach us to number our days. What does it mean to teach us to number our days? Kasi buti pasabot ani. Nya klaro pag kay ang word teach us. Buti pasabot dili nato nature ni. Dili ta kabalo mag-number sa atong adlaw. We do not know how to teach ourselves to number our days. And take note, my friend, he never said count your days. He said, number, do not count. Ayaw ipa, pila na akong edad, karon 47, nagiwala na, tigulang, yung kaiko. Praise the Lord, no, for 37 years old, gracias sa Ginoo. Today is my 37th birthday. Salamat sa Ginoo for 37 years. 37 years, no, God is so good. No? So what does it mean to number our days? It means prioritizing. It means planning. It means scheduling. Lord, tudluin mi unsaon pag-schedule ang nabilin sa among mga adlaw. Lord, tudluin mi unsaon pag-prioritize ang nabilin sa among mga adlaw. Lord, tudluin mi how to plan the rest of our lives. Okay, pila diri ang nataas 70 years old, nataas kamot 70 years old. Si Mama Lydia o si Ninong Boy, na nila dunay upat ka stage ang kinabuhi. Morning, noon, afternoon, night. Si Ninong Boy o si Mama Lydia naa na sa stage sa kagabhion. That's the reality of life. Now, kung silang duha, i-compare na ko kang Pastora Jane. Pila edad Pastora Jane? 35, no? At 25, okay? I-compare na ko sila, no? Kung i-compare na to sila, kinsa dapat sa ilang tulo ang na-urgency nga mamuhat sa Ginoo? Si Pastora na pa siya sa kanang kahaponon. Kinsa dapat kanang times 2 ang pagpamuhat? Urgency. Why? Kay gamay na lang. Hapit na ang kagabihon. Ingon ang Bible, Jesus Christ said, I have to do the work who sent me because night will come that nobody can work. Amen. Na mga batanon, ayaw mo kumpiyansa. Tingnan yung katapat, do not compliance. Manahuna ninyo, batanon pamutaso mo kinabuhi. No, only God knows. Ako lang silang i-illustrate. Okay, and prioritizing, ingon siya, that we may gain a heart of wisdom. So, numbering our days is wisdom. Kaalam din ang kabalo bitaw ka mag-prioritize, kaalam din ang kabalo ka magplano, kaalam din ang kabalo ka mag-schedules. Kini, muni akong buhaton, every day, Lord, teach me how to make my schedules. Wise living means kabalo ka nga maabot gyud ang adlaw nga mo expire ta. Balikon ko, wise living means kabalo ka nga moabot gyud ang adlaw nga mo expire ta. Palayo kog lingi sa imong katapad, uyuga do na kay expiration date. Kitang tanan may expiration date. Wala lang kita kabalok kanus Mo nang magdali na ta kay natay humanunon. Everybody say magdali. Everybody say magdali. Let us tarry. Magdali ta kay natay humanunon. Kibasing maabot ang kagabihon, dili ta mahuman.
Kay numdum ko ka na magpanday sila dinhi ka nang napay masang ilang tiwasunon hala banat-banat nagpilit-pilit. Kay magdali. Kay hapit na lagyan kanya mugahi man ang simento di ba na pwedeng biyaan. I remember si Kuya Hubin nagkuha na pilit-pilit. Tungod sa pagdali nahulog may nagawa siya nahulugan sa iyahang gipapilit. Kanang magfinishing anang kining mga dili wall kining haligi abi ninyo sayo na kayo perti nang lisuda kana mag 4 kantos ana. It is done slowly. Pilit paugahon. After pilit na pod paugahon hinay-hinay na mga igsuon. Ya tungod lagi kay kagabion na magdali naman ta. Nya imbis kay nagdali ta nadugay na hinuon. Amen. Mga igsuon, wala na tayo shortcuts. As much as possible, wala na tayo parking ngay karong panahon na. Amen. No parking in the end of times. Ang uban man ko kay, pag nagmalampuson, ni parking. Bis nilampos, nagparking. Napoy uban nga, nasakitan, ni parking. Kaya nasakitan lagi di isa ko, palayo sa ko ay magpa. Musa daw. Ni parking. Napakyas, ni parking. Kung gikapoy ka, lingay mo katapad, ayaw parking. Ayaw. Pahulay jutay, pero ayaw parking. No parking. Just continue serving. No parking. Continue serving. Amen. It is my prayer, mga igsoon. It is my prayer. Nga kung moabot ang adlaw nga kuhaon mo sa Ginoo, wa ko'y labot mo. Simba ko. May gawa po ni simba ko lang, pastor. Kung moabot ang adlaw nga kuhaon ta sa Ginoo, kuhaon mo sa Ginoo, you will not go in shame and in pain. And you start giving excuses, Lord. Ayaw sa Lord, oy kay murag wala pa man ko nahuman. You start giving excuses, Lord. Dili pa man ko ready, Lord, oy. It's my prayer nga dili mo sangpot ana nga kahimtang. Nga maparehas kita kang Paul ba nga kung si Pablo pabuton, ingon siya nga, Lord, gusto na kay kumunha diya sa imo ba? Because for me to live is Christ. And to die is... What day is to die? Today is Monday, Tuesday, Wednesday. Thursday, Friday. For to me to die is gain. Nakisabi din sa ato, gusto na mamatay, taas kamot. Wala kay Apostle Paul sa ato. Atites, praise the Lord. At least na Apostle Paul. Most sa ato, mahadlok yun mamatay. Si Apostle Paul, no. He said, kung mamatay ko, Lord, okay kayo. In fact, kung papiliyon ako nimo, I want to die. Jan, gusto na ka? Di ka may mga Apostle Jan, Apostle Paul Jan. Jan na juga, Apostle Jan juga. Si Jan Biyake, siya may pinakadugay na matay nga ano. Nga Apostle si Jan. Mga igsoon, Zel, ready na ka? Okay na ka makuhaan? Kuhaan si Ginoo? Di ba siya? Katawa lang si Zel. Katawa. Till He returns or calls me home, here in the love of Christ I stand. Till He returns or calls me home, here in the love of Christ I stand. No power of hell
can ever pluck me from His hands till He returns or calls me home. Here in the love of Christ I stand. Tawagon man ko sa Ginoo or mubalik man ang Ginoo, magpabilin ko mga lagad sa Ginoo. Amen. Mga igsoon, sa akong edad, I have seen enough. Ubay-ubay na sagkog na naapilan nga funeral. No? And I have seen enough about the brevity and the vanity of life. Bata, mamatay. Tigulang, mamatay. Mayog lawas, namatay. Masakiton, namatay. Makasasala, namatay. Matarong, namatay. Pastors, nangamatay. Alam mo yung katapat, patay ka ng pastor, ikaw pa. Tingnan niya patay ka ng pastor, ikaw pa. Doktor, namatay. Patay ka ng doktor, ikaw pa nga pasyente. Amen? I have seen enough. Ready or not ready, ready or not ready, death is telling us that I am coming. Ready or not ready, death is telling us I am coming. And for some, ginadawat nila ang kamatayon in anger. For some, ginadawat nila ang kamatayon with regrets. For some, ginadawat nila ang kamatayon with joy. Kung gitagaan man ta og taas nga kinabuhi sa Ginoo mga igsoon. Kung. And that is why we always pray, Lord, give us long life. Ours is to pray for long life. Why? Lord, tagay kog taas pa nga kinabuhi Ginoo aron mahimo panako ang purpose nga gihatag nimo sa ako. That is always the reason why you pray for long life. Aron ma-fulfill panako, Lord, ang purpose nga imong gihatag sa ako. Hangtod may kinabuhi. Tama ba? Hangtod may kusog, hangtod may gininhawa, sa nabil ko himaya. I like this last part. Hangtod ni akha, sa kasing-kasing ko, bayawon ka o alaga. Bayawon kaon. Humming na lang din. Kanang imong isingit dito, bayawon kaog alagaran ko. Hangtod may kinabuhi, hangtod may kusog, hangtod may gininhawa, sa ngabil himayaon ka, hangtod ni akha, sa kasing-kasing ko, bayawon kaong alagaran ko. Ginoo. Kanang masinggit na to ng word nga alagaron ka. Mga igsoon, daghay mga tao na wala og kwarta. Daghay mga tao na wala ag hinigugma. Daghay mga tao na wala og trabaho. Daghay mga tao na wala og negosyo. Ingay mong katapat, nga okay lang na. Kay pwede pa na nimo sila makita.
you can still find a job. You can still find money. You can still find a lover. You can still find a business. But when you lose time, you really lose it. Pero pag ang panahon na ang mawala sa imuha, you can never retake it. And that is why the psalmist said, Lord, help us to count our days. Help us, Lord, to prioritize. Help us, Lord, not to waste our time. Inihap na lang ang atong kinabuhi ibabaw sa kalibutan, mga igsoon. Ask the Lord, Lord, help me to prioritize things, and that is to love you and to serve you. Mga ginikanan sa amen. Mga ginikanan, kung kwarta lang ang inyong ibilin sa inyong anak, kung education lang ang inyong ibilin sa inyong anak, kung yuta lang ang inyong ibilin sa inyong mga anak, kung katigayunan lang ang inyong ibilin sa inyong mga anak, you did not bless them. I will repeat that one. Kung kwarta, education, butang lang ang inyong ibilin sa inyong pamilya, you did not bless them. Ipamana sa ila si Kristo. Ipamana sa ila ang gugma sa Ginoo. Ipamana sa ila ang imong pagkamatinud-anon ng alagad sa Ginoo. Make yourself an example of serving the Lord. Bisag wala pa ka nagbilin og kwarta sa ila, that is a blessing ang imong gihatag sa ila. Bisag wala pa na nimo sila na pa-eskwela, that is enough blessing nga imong gibilin sa imong pamilya. Can you still remember Pharaoh? Pharaoh said, ingon si Moses, Pharaoh, kinahanglan mi nimo buhian kay ningon ang Ginoo nga magsimba mi siya dito sa promised land. You have to free us. Ingon si Pharaoh, okay, mga lalaki, buhian ta mo ibilin ang asawag mga anak. Usa ingon ni Moses, no way. Ingon ang Ginoo kaming tanan. Ningon na po si Pharaoh, okay. Bana, asawa, lakaw mo. Pero bilin ang inyong mga anak. Moses said, no way. As for me and my house, we will serve the Lord. Pila sa ato din atong mga anak, ginabili nato sa atong balay kung magsimba ta. Pila sa ato, we give our children choice panahon sa Domingo. Do not give them a choice. Bring them in the church. Ask me why. Nga ningon si Pharaoh, ibilin lang inyong mga anak. Tungod kay, kung kinsa ang ilang kauban, they will become loyal to them. The one who grows with you, you will be loyal to them. Kung ang mga bata magdako sa Ehipto, ang ilang loyalty na sa Ehipto, wala sa Ginoo. Can you say amen? Kung inyong mga anak igsuon magdako gawas sa simbahan, they will be loyal outside the church. Mga igsuon, if the devil cannot destroy you, he will destroy your next generation. Mga mama, papa, your family is your first ministry. Bring them all in the presence of the Lord. Kung atong isurrender ang atong mga anak karon mga igsuon, unsa na kaha ang ilang itudlo sa ilang mga anak? Unsa na kaya ang itudlo sa ilang mga anak ngadto sa ilang mga anak ug ngadto pa sa ilang mga anak if we give up to our children today? Muna sa among panimalay, we once have a child.
And this is the dialogue in my house. Hangtod na ka sa ilalom sa atop sa akong panimalay. You have to serve the God that I serve. Hangtod. You are under my roof. You don't have a choice. As for me and my house, we will serve the Lord. I know at this point of time, they will not understand that one. I know at this point of time, makaingon sila stricto kaayo si pastor. But one day, they will come to a point, they will realize nga pasalamatan ko nila sa akong gibuhat sa ila. I cannot give them treasure, but I can give them Jesus. Amen. Mga igsoon, that is discipline. Everybody say discipline. Say it one more time, discipline. Pag magsimba, kuha ang cellphone sa inyong mga anak, that is discipline. Do not give up on your children. Muhilak man gud pastor, do not give up on them. Show to them who are in the authority. Kinsa man gid matuman sa inyo siya kamo. Amen. Palingkura sa inyong tapad lingkod. Behave. Amen. Because if the devil cannot destroy you, he will destroy our next generation. Success in itself does not give us fulfillment, because fulfillment comes from a satisfaction of serving your purpose for the Lord. I will repeat. Success in itself does not give you fulfillment. Bisan pag magmalampuson mo, bisan pag mamilyonaryo mo, bisan pag mga minyo mo, bisan pag manganak mo, bisan pag makabalay mong nindot, makasakyanan mong daghan, you will never be fulfilled until you live according to your purpose. Puhon moabot ang panahon, mga igsoon, nga kuhaon, nako sa Ginoo, simba ko lang. Moabot kin ang panahon. And it's my prayer and it's my joy. Nga dito sa langit, maglantaw ko sa langit, I will be smiling because I see someone preaching like Pastor Olan. Mura magig ako, mas labaw pagiday sa ako. I will be smiling because somebody is playing the guitar more than Pastor Olan. That is my joy. Nga kung kuhaon ako sa Ginoo, somebody will take my place and will continue the legacy nga akong gisugdan. Mao na igsuon ang goal why God give us family, to train them to love the Lord and to serve the Lord. Hangtod may kinabuhi, hangtod may kusog, May giginhawa sa labil ko, himayang ka, hangtod ni akay sa kasing-kasing ko.
tanang dungog ug himaya. Balik na mo diha kanimo Ginoo. Nakapadayon ka sa pagpakaistorya sa matag usa ka namo karong adlaw. We will always give you back all